Chairman, sana po kung mamarapatin po ninyo, mailatag lang natin point by point yung inyo pong obserbasyon kung gaano nga ito kahirap sa inyo at ang komplikasyon nito, yung pong mga proposed bills ngayon na pending. Naimbitahan po kayo sa ilang pagdinig. Marami pong mga version dito, may mga nabasa po ako, version po ni Congressman Erice, version po ni Speaker D, Senator Ontiveros, Senator Revilla, Padilla, I'm sorry. Sige po, so pwede bang isa-isahin po natin, ano ang numero unong komplikasyon at hirap po na inyong naiisip at nakikinita? Sir Ted, kung inyo pong mamarapating, gusto ko lang pong banggitin ang COMELEC, 100% sumusuporta tayo sa pagkakaroon ng isang anti-political dynasty na batas dito sa ating bansa. Yan po, Sir Ted, ay nakapaloob sa mismong saligang batas, Article 2, Section 26, napakaliwanag po doon. Bawal ang political dynasty, kung kaya nga lamang sinasabi po ng ating batas, ang ating saligang batas, dapat ang Kongreso ang bibigay ng definition nito, ng mga boundaries, ng mga regulasyon at limitasyon. Ngayon po, 21, Sir Ted, ang nakapending sa House of Representatives na panukalang batas, at sabi nyo nga po, no less than the son of the President ang nag-sponsor at nag-author po ng isa sa mga panukalang batas, kasama po ang ating buting Speaker of the House. Sa Senado naman po, 6 ang nakapending po dyan na panukalang batas. At syempre po, magkakaiba ang version, magkakaiba ang gusto po nilang patungkulan kung paano i-define ang political dynasty. Syempre po, Sir Ted, hati-hatiin po natin para po hindi komplikado sa mga kababayan natin. Ang ibig sabihin ano bang degree daw o yung ng relasyon ang dapat na ipatupad natin sa political dynasty. Kung inyo pong mamarapatin, gusto kong banggitin, ang kauna-unahang anti-political dynasty sa bansa ay doon sa SK Reform Law. Nakalagay po sa batas na yan, Sir Ted, na kung ang tumatakbo sa pagkasangguniang kabataan ay related ng ikalawang degree, lolo, lola, tatay, nanay, at dito sa ating pong sa ating national officials, local officials mula sa regional, provincial, municipal, city, barangay, kapag ka-related mismo yung tumatakbong sangguniang kabataan, disqualified si sangguniang kabataan. Sa ating pong Bangsamoro, meron na rin po silang nakalagay na anti-political dynasty. Meron po kasi doon, Sir Ted, na 40 miyembro ng political parties. Ang sabi po, hindi dapat mag-anak ng ikalawang degree din ng relasyon sa kanila. So ngayon po ang usapin, anong degree ba ng relasyon ang naisip ng ating Kongreso? Second degree, pero may nagsasabi up to fourth degree, pinsang buo nung mismong tumatakbo, bawal. Ang pangalawa pong katanungan, Sir Ted, sino ang disqualified? Yung po bang mismong incumbent, kung siya ay isang incumbent, o yung mismong hindi incumbent? Pagka po ba dinisqualify mo yung hindi incumbent, hindi ba parang dinideprive natin ng opportunity o oportunidad na makatakbo naman sa posisyon o sa pwesto yung hindi incumbent? Tanong, paano naman po kung parehas na incumbent yan? Sino naman po ang i-disqualify ni COMELEC o mananatiling kandidato? Parehas na tumatakbong gobernador, parehas na hindi incumbent, sino dyan? Ang masusunod po ba yung tinatawag, Sir Ted, Sir Arnold, na equity of the incumbent o yung tinatawag palang first to file? Ibig sabihin, sinong unang nag-file? Naku, pagka po nagkagano, Sir Ted, dadami ang ating pong mga nuisance candidates kasi ilang araw pa bago yung date ng filing ng candidacy, nakapila na yung mga magkakamag-anak para lamang umaunsyami ang pagtakbo ng isang kandidatong kamag-anak o kaya naman nabayaran dahil para hindi manalo yung kanyang kamag-anak. So baka po kasi dumami ang ating mga nuisance candidates. Ang isa pang pinaka-controversial, ano bang level ng jurisdiction? Parehas na national, bawal? Isang national, isang local, bawal? Parehas na local, bawal? At saka at the same time, bawal ba yung sabay-sabay talaga sa isang termino? O ang pagbabawal natin ay yung magkakasunod na termino, yung halimbawa naka 3 consecutive term na yung isang kandidato na tumatakbo at nananalo, yung pang 4th term, bawal ba yung kanyang asawa? Bawal ba yung kanyang anak? O bawal ba yung kanyang ama o ina? So yan po yung mga komplikasyon na nakita natin na problema maliban doon sa concern mismo ng COMELEC na maaaring matalakay natin maya-maya, Sir Ted. Mga kapatid,
Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!